O eto na, nagising na po ang natutulog na dambuhalang buhaya sa kamara. Nagsalita na po, mga kababayan. Naturalmente, aasahan po natin, mga kababayan, na hindi niya po nagustuhan, malamang sa alamang, ang naging desisyon ng mga nakararaming senador. Siyempre, hindi yun pabor sa kanya. Kukundinahin niya talaga, mga kababayan. O ito po yung napakaraming sinabi nitong natutulog na dambuhalang buhaya. Napakarami niya pong sinabi. Isa-isahin po natin to, mga kababayan. Romualdez, minadali paglibing sa impeachment versus VP Sara. Totoo bang minadali talaga, mga kababayan? Baka nakakalimutan itong mama na ito na ipinasa nila sa Senado ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi agad na aksyonan kasi nag-break ang Senado. Dumaan pa pati tayo ng eleksyon. Ilang buwan din yun, mga kababayan. Ngayong nag-resume ang Senado, hindi kaagad ito ang pinagtuunan ng pansin. Di ba? Ngayong nadesisyonan na ng nakararaming senador, sinasabi nitong mama na ito na minadali daw. Kagigising mo lang ba talaga? Nagdadahilan ka lang. Kasi nasaktan ka. Ilang buwan pong nakabinbin sa Senado, Mr. Speaker, ang article of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Huwag niyo pong nililito, mga tao. Minadali siguro kasi isang araw kaagad nagdesisyon itong mga senador. Hindi umabot ang debate ng 3 araw man lang o baka umaasa silang aabot pa ng 1 linggo, mga kababayan. Isang araw lang nilibing ka agad Baka yan po ang ibig sabihin, pero yung pagpasa tapos nagdesisyon ka agad ng Senado, walang ganun. Dahil dumaan po sa break ang Senado. Eto, tuloy ko muna. Dami ko na tuloy na ikwento. Kinundi na ni House Speaker Martin Romualdez ang aniyay minadaling desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court. Romualdez naman. Anong hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court? Nagdesisyon na po ang Korte Suprema. Araw naman itong tanga. Huwag ka lang bubudoy-budoy. 13 maestrado po ang nagdesisyon. Siyempre, bago sila nagdesisyon, nag-usap-usap mga yan. Nagkaroon ng pag-uusap yan. Nagkaisa sila. 13. Ayan, dinesisyonan na unconstitutional. Hindi pa ba sapat sa'yo yan? Kulang pa ba sa'yo yan? Nak ng patola naman, kang tanga. Ayon kay Romualdez, ang pag-archive ay tila pagsasara ng kaso, ngunit sa totoo, aktibo pa ito. Yan naman pala Aktibo pa naman pala bakit hindi nyo ulit buksan sa susunod na taon? Hindi ho kayo pinagbabawalan na mag-file o maghain ulit ng panibagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pwede pa. Hindi po sinasabi ng konstitusyon, hindi po sinasabi ng Korte Suprema na tapos na, wala na, hindi na kayo maaari. Walang ganon.
pwede pa sa susunod. Anong ikinababahala mo? Ha? Dahil ba ang laki? Di umano ng gastos? Ha? Dito sa article of impeachment o impeachment case laban sa pangalawang Pangulo? Ha? Dahil di umano'y kanapirma nitong mga congressman 150 million di umano. Ha? Nangihinayang ka't walang kinahinatnan o magandang kinahinatnan yung mga ginagawa mo. O ito pa, noong Agosto 5, naghain ang mababang kapulungan ng motion for reconsideration. Malinaw din aniya sa saligang batas na tanging kamara ang may kapangyarihan na magsimula ng impeachment. Yes! Hindi kami bobo na hindi namin malaman yan. Alam namin yan na ang impeachment ay magmumula sa inyo. Hindi namin itinatanggi yan at kapangyarihan nyo yan. Kaso, kahit pa magmula sa inyo ang isang impeachment para sa isang impeachable di umano na opisyal ng gobyerno, totoo ba ang inyong mga aligasyon? Ha? Kung nagdududa kayo o gusto nyong ipa-impeach ang pangalawang Pangulo, baka mas kayo po ang karapat-dapat na palitan na dyan. Ayaw na rin ito sa inyong pinsan. Ito pa. Aniya, ginamit nila ang kapangyarihang ito ayon sa batas at may mabuting layunin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tungkulin. Hindi nga. Sigurado kayo na layunin talaga ang hangarin ninyo? O mabuting layunin? Mabuting layunin daw, sabi mga kababayan, oh. Mabuting layunin. Talaga? Halimbawa, kung napa-impeach ang pangalawang Pangulo, alin ang mabuti ron? Yung ipinapakalat ninyo na di umano siya ibinulsa ang 125 million confidential fund, papaano po yung sa inyo? Papaano po yung mga congressman na kontratista? Di ba kayo mas malaki, billion-billion ho yung sa kanila? Bakit si Inday Sara lang ang gusto ninyong ipa-impeach? Yung pinsan mo, magkano ba confidential fund yan? Nagtatanong na naman po. Yung pinsan mong Pangulo natin, gaano po kalaki? Nagtatanong lang po. Ano? Yan na lang mga kasamahan mo dyan sa kamera. Yung mga di umano'y mga kontratista, gaano kalaki mga naibulsa nila sa mga sinasabi ni Marcos na flood control project na wala naman tayong nakikita. Sige nga. Hindi daw dahil sa galit, mga kababayan, kundi tungkulin daw. Galit na galit ka nga galit na galit ka nga sa mga Duterte. Hindi para umatake, kundi upang humingi ng kasagutan. Si Inday Sara, magbibigay yan ng kasagutan. Maghintay ka lang. At bakit niya kinakailangan pang pursigihin yung kanyang sarili na magbigay ng kasagutan? Samantala, ang COA na mismo ang may sabi, 3 taon. Maganda ang flow ng budget ng Office of the Vice President. Ano pa bang ginangal-ngal mo, tamba? COA na ho ang may sabi. Walang nangyaring discrepancy, walang nangyaring pagnanakaw, walang ginawang korupsyon ang tanggapan ng Office of the Vice President. COA may sabi. Hindi tao lang. COA na mismo. Tapos sasabihin mo,
na hindi pa nagbibigay ng kasagutan ang pangalawang Pangulo? Mga kasagutang hindi kailanman ibinigay ng pangalawang Pangulo, dagdag niya. Yun po yung ipinupunto niya rito sa huli kong binasa. O giit pa niya, hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng pananagutan na anchored on verified facts and sworn document, mga kababayan. Dapat siguro, sir, wag lamang po kayo nakatutok sa isang elected official lang. Silipin din po natin yung iba. Marami po na mga elected official na maaari pong managot, sagutin, magpaliwanag, lalo na itong mga di umano'y kontratista at yung isang tao na di umano mayroong napakalaking travel expenses, billion, nandito lang naman sa Pilipinas. Di ba? Yet, we have been met with personal attacks, swiping accusation, and a narrative that seeks to reduce the solemn constitutional duty into mere power play. That's not just unfair. It is dangerous. It undermines public trust and the very tools of democratic checks and balances, pahayag pa ng House Speaker. Saad pa ni Romualdez, the filing of the complaints was not rushed. What was rushed, remarkably, was it burial. Ayan, mga kababayan. Sir, mawalang galang na po, no? Pero wag po sana kayong magagalit, sir, kung tawag dito, kung ang nasa isip ng ating mga kababayan ay bunga lamang ng iyong inaasam-asam na mas mataas na kapangyarihan o posisyon sa ating gobyerno, kaya nagkaroon ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi kaya spoiled brat ka? Nagtatanong lang po, Hindi kaya hindi ka sanay tumakbo sa politika na meron kang katunggali? Si Nene Bakali, anong nangyari? Na-DQ. Diyan sa lugar ninyo, magtatanong lang po ako diyan sa lugar ninyo, meron po bang kumakalaban sa inyo? Hindi ko alam kasi hindi naman ako taga Leyte. Di ba? O hindi kaya natatakot ka lang kay Inday kasi napakarami niyang taga-suporta at sigurado nang mananalo sa 2028. Kaya, ang gusto mong gawin, ipa-impeach, ginagamit mo yung iyong mga attack dogs. Dogs! Kasi marami di umano daw